morning mga kachupa. Unang araw ngayon ng pagiging asawa. So, paghandaan natin sila ng tanghalian kasi ang oras na ngayon is 9:46 na ng umaga rito. Diba? So, today is magluluto ako ng puchero. Sasain muna ako. Dito ko nilalagay kasi yung pandilig niya. Apat na gatang ang aking sinaing kasi may mga bisita na dito pa yung mga kapatid niya. Then, nagandaan din na kasi kasuyin din natin. Natabi ko muna itong pandilig ko. Guys, umiinit na dito. Hindi na siya yung dating malamig na pagka sobrang lamig, sumasakit yung ulo ko. Parang pumapasok yung lamig sa loob ng utak ko. Tapos yung utak ko nakawala na ng... Alam mo yun? So, isasalin ko muna yung mantika. Sasalin ko muna siya rito para magamit pa ulit. Yung nilagay namin, ginamit namin pang egg roll. Malinis pa naman eh. Hindi ka siya. Yan na. Ito pala. Buti may tinabi akong lalagyan dito. Ito guys, oh. Buti pala tinabi ko. Malinis naman na ito. Tumasan mo lang ng tissue. Kasi ayoko yung nakatenga yung mantika sa kawali. Yung kawali ginagamit, diba? So, ilipat natin sa okay na rin. Dahil pa namang mantika. Sorry. Papabili ako ng maliit na strainer. Shit, hindi ko alam kung paano to. Ano to? Laki ng wala tayong imbudo. Meron tayong imbudo ah. Nandoon sa garahe. Wala yata kami imbudo rito. So, paano ko isasalin? Dito na lang muna. Kasi maliit yung lalagyanan namin. Liit din. Ano ba yan? Ano kaya mabuhay sa mundo? Okay, kailangan sa malaking muna siya. Kaya ka muna siya rito. Ito siya, punyet. Nakakaba. Yan. Saka mo siya isalin dito, diba? Wala kaming imbudo eh. So, ito muna ganito. Ganito na lang palang technique nun. So, pagka may utak kayo, gamitin nyo rin yung ay, puno agad. Puno agad oh. Sayang yung oil oh. Kaysa itapon, di ba? Magagamit pa yun ng isang buwan. Grabe naman sa isang buwan. Mga 2 weeks siguro. Tapos, itong kawali, dito ko magluluto ng puchero. Hindi ko nahuhugasan kasi malinis naman tong mantika. Ito yung gagamitin kong mantika. Ito yung pinag-anuhan ng egg rolls oh. Diba? Natin ilagay. Kasi itong Tupperware may takip. Itong wala. Diba? Tapos, magluluto na ako ng pork, puchero. Pakita ko sa inyo lahat ng ingredients ko. May naguhoy, hindi ko alam kung sino. Ano to? Nasa Philippines ba ako? May hoy! Narinig niya. Hoy! So, ito yung cabbage at saka nilagyan ko ng broccoli para medyo healthy. Ayan na ilalagay natin gulay sa ating puchero alawini. Diba? Akong carrots and patatas. Lagyan natin ng mga kung ano-anong gulay sa ref. Diba?
natin ang bawang sibuyas at saka ng bell pepper para mabango. Simulan na natin pagluluto, guys. Kaya may kasi may natutulog pa. Kasi natutulog na sila dito sa living room ng fan. Ito, hiniwa-hiwa ko na ng cubes. Ayan o. Diba? Painitin muna natin to. Tapos, lagyan natin siya ng patis later. Sensya na guys, inunaon na yung ugasin ko. So, medyo mainit na yung kalan natin. Lagyan na natin siya ng lumang mantika. Nagsilbi na natin ang asawa natin para hindi magsisi, no? Kung bakit tayo pinangasawa. Pag tayo ngayon, diba? Unang araw ng pagiging asawa natin, tamad-tamad na tayo. So, pagluto natin, pakita natin kung gaano tayo kagaling magluto, maglinis. Kaya, ayun, gusto ko yung walang kalat pag nagluluto. Luto na yung kanin. Ilagay natin ang lumang kanin sa pag hindi mo yan nilagay dyan, hindi mo hinalo-halo dyan, walang kakain yan. Diba? Ngayon, i-mix mo siya together. Kuhain lang natin yung amin. Diba? Kasi pag hindi ko yan hindi na naman makakain. Masira na naman.
guys, welcome back again. Atas lang natin kumain. Ang sarap ng food. Ang sekreto lang pala ng puchero, lagyan nyo ng sugar ng 2 tablespoon. Diba? At saka 2 pork cubes. Yun ang sekreto ng puchero. Sarap. Ngayon lang ako na perfect yung puchero. Kasi dati, doon kagluluto niyan. Tapos naisip ko, ay mag-puchero kaya ako. Diba? Sarap. Try nyo rin. No? Ito yung ano namin, yung buhay namin. First day ko na tawaging wife. Diba? Ang saya-saya. Oh my God. Matutuwa rin ako sa ring na binigay niya sa akin. Ang mahalin, diba? Ang ganda. Binili namin ito sa Mall of Asia nung nandun pa kami sa Philippines. Binili namin siya sa Ocampos Jewelry. O, diba? Binigyan ako ng malaking discount dyan sa Ocampos. Natutuwa rin ako kasi mga friendly ang mga tao dyan. Diba? So, andito nga ako ngayon sa aming bedroom. Lilinisin ko na naman ang aming bedroom kasi medyo madumi. Mukhang napagod ang kama kagabi. Pero magpapahinga muna ako. Gabi, ang sarap ng buhay na may asawa, 'di ba? Sa mga taong nagli-live-in diyan, 'di ba? Kung may plano na rin kayo magpakasal na kayo hangga't mura-mura pa ang mga bilihin, 'di ba? Pwede naman magpakasal sa West. It's depend on you. Kasi ikaw naman ang gagastos, 'di ba? Huwag mong yung mga bisita mo na ay ganito lang handa na ito, ay ganito lang. Salamat ka nga, may kinakain ka pala. Salamat ka, di ba? Huwag na tayo huwag na tayo mag-ano lang kayo, magsimpleng kasal. Kasi minsan pagkabongga, minsan dyan pa napapahamak yung relasyon na. Kasi may nakikita ako sa mga artista, mga pinagasto sa mga kasal. O sabihin na natin minsan lang magpakasal, di ba? Teka lang. What are you doing? I'm gonna go outside to take the thing off and cover off my AC so we can use it today. Yay! And we're gonna look at Jared's car. So, bubuksan na daw nila yung AC. Diba? Saya ako ngayon kasi saan ba tayo? Saan na ba tayo? Dito tayo sa mga artista nga. Yung mga artista nga, di ba, pinagagastusan pa ng mga milyon, di ba? Tapos malalaman-laman mo mga 5 years, 3 years, 6 years, wala na, divorce na, di ba? Sa Pilipinas pa naman ba, wala pang divorce, di ba? Baka kayo, ano po yan kala nyo, multo, no? Ano po yan? Multo, nakalutang, no? Ano po yan, tag dito? Bathrobe, nakahanger at saka isang jacket. O, diba? May ano yan? Bathrobe po yan. Minsan naiisip ko rin, minsan nakakatakot. Yung bahay na to, 1800 pa to binild. Matagal na tong bahay na tong 1800. Biruin mo, ilang taong nakakalipas na, no? Pero sabi nga nila, sabi sa akin ni Paper, hanggat maaga, hanggat bata ka, kumuha ka na ng bahay. Kasi, ang bahay hindi nagmumura. Lalong tumatagal, nagmamahal ang bahay. Kaya mga real estate company, yung mayaman, di ba? Wala po talagang bumababa ang property. Lalong nagmamahal. Kaya kung may pera na kayo, kumuha na kayo ngayon. Kasi ako ngayon, kahit ako, hindi ko swerte lang ako kasi yung mga asawa ko may bahay na. Diba? Hindi na namin need kumuha. Although ito, binabayaran monthly. Yung mortgage, ganyan-ganyan, yung insurance ng bahay, binabayaran. Ang dami rin. Kaya lang, doon ka naman mag-isip na pagtanda mo, wala ka nang babayaran. Wala ka nang iintindihin. Ang iintindihin mo nga lang yung insurance. Kasi yun, walang katapos ang bayad yun. Hindi ko alam baka mali ako pero gusto wala akong alam basta kayo ng pagkakaalam ko. So, basta tayo sa kasal nga tayo. Natutuwa ako kasi, di ba, masasabing mong akin na siya. Kaya may papel kami, ganyan-ganyan. Hindi na yung
boyfriend, fiancé, eme-eme, ganun. Parang, hindi kasi ano eh, parang, alam mo yun, yung parang hindi mo pwedeng angkinin. Diba? O at least ngayon, masasabi ko na isa na akong siya. Oh my God, nakakatuwa. Ang sarap lang isipin talaga na wife, diba? Wife kaya papakilala mo sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo. Oh, this is my wife. Natutuwa lang ako kasi, diba, first time ikasal, diba? Ayun ang mga sa mga lalaki na hindi pa sure na magpakasal, siguro wag na muna kayong kumuha ng girlfriend. Kasi minsan nabubuisit ako sa mga lalaki na, live-in muna, wala tayong pang ganyan-ganyan. Wala tayong pangkasal-kasal, ganyan-ganyan. Sana, pag kumuha kayo ng girlfriend or alam mo yun, yung nakikita mo na ang future, doon pwede kayo mag-live-in, pero yung live-in na pansamantala lang, yung 1 year, 2 years, 3 years, pero sabihin mong 5 years to 10 years, nagli-live-in na. Para sa akin to syempre iba-iba naman tayo, diba? Yung mga iba kasi, may mga kaibigan ako na ayaw din magpakasal. Kasi iniaano nga nila sa bansa natin, sa Philippines, mahirap nga talaga naman ang divorce. Kasi dito mabilisan lang ang kasal dito 5 minutes. 5 minutes, buluan yun. Tapos yung divorce, mabilisan lang din. Mabilisan ang divorce dito. Kaya talaga ang dami ng mga taong gusto talaga pumunta rito sa Amerika kasi nga wisdom. Nila free country, parang ganyan-ganyan. Kaya napagtanto ko rin na maganda nga rin talaga dito. May mga kaibigan ako na ayaw nilang magpakasal, ganyan-ganyan. Dahil niya iniisip nila baka pag nagloko, at least madaling iwanan. Ganyan din yung yung mindset ko noon. Noon yun nung wala pa akong kaalam-alam sa mga ganyan-ganyan. Nakita ko yung mga kapatid ko, masaya naman sila pagka nagpakasal sila parang naisip ko nga rin, gusto ko rin magpakasal Totoo pala yung sinasabi nila na pag nagpakasal ka, ang sarap sa feeling na may papel ka sa buhay ng partner mo, may papel siya sa'yo, at alam mo yung lahat ng meron siya, meron ka, alam mo yun, yung masasabi mong sayong-sayo talaga yung asawa mo, diba? Kasi meron kasi dyan yung may mga girlfriend, although sabihin na natin 10 years na kayo nagsasama, may mga anak na rin kayo, may iba kasing babae na akala nila, asawa ko yan. Syempre, ayun yung pagkaintindi ko noon pa yun. Na pagka nagsama na nga kayo, matagal na kayo, lahat na ng tao, alam na asawa mo yan, ganyan. Pero wala ka pa rin, alam mo sa sarili mo na wala kang papel kasi hindi nga kayo kasal, diba? Alam mo yun, yung parang, hindi pala sa akin yan Hindi pala sa akin yung asawa. Hindi ko pala siya hawak kasi wala akong pagmamayari, wala akong papel na sinasabi nga na kakasal. Diba? So, ayun. Ang mga kaibigan ko alam ko mga kaibigan ko gusto rin magpakasal. Kaya lang wala kasing budget. Yung budget naman namin, nung kinasal kami, 20,000 lang daw, sabi ng fiancé ko. So, caring nyo yan. Mga 1 buwan nyo lang yan na sweldo. Diba? Go, push nyo na yan. Diba? Kasi iba kasi yung iba talaga sa nakikisama ka lang, live-in ka lang, sa mag-asawa talaga, nakasal talaga, diba? So, ayun lang yung sasabi ko. Kahit na hindi nyo maintindihan. Sana maintindihan nyo. Kasi dati, meron akong live-in partner din noon. So, alam mo yung feeling na na nagloko siya, pabayaan ko na lang. Kasi gano'n naman siguro mga lalaki, no? Pag nagloko, pabayaan mo na lang, hindi naman kayo kasal Pero pag kasal kayo, doon pwede mo siya ipaglaban, diba? Although yung mga ibang partner na kahit kasal tapos nagloko ang asawa, hindi na nila pinaglalaban pa May mga ganun May mga ganyang senaryo na, ba't ko pa paglalaban? Papagod na ako. Ilang beses nang nagloko yan, ganyan. Ilang beses nang may anak yan sa labas, ganyan. Hinahayaan ko na lang kasi, alam mo yun, hindi mo makukontrol yung lalaki pag
Kaya nga sinasabi ko once na dito sa country nila, once na magloko yan si Paper. Siguro, tas napag-isipan namin mag-divorce, ganyan-ganyan. Siguro, oo, dito sa country nila madali. Although para sa akin, lumaki ako sa Philippines nang hindi ako sanay ng ganun. Para sa akin, nahirap eh. So, siguro paglalaban ko pa rin. Diba? Kasi, for me pag kinasal ka kasi, for me, kanya-kanya tayo ng opinion. Pag kinasal ka kasi, sa akin, forever na. Walang divorce. Kahit magsakitan tayo, kahit mag-anuhan tayo. Di ba? Hindi na tayo sweet sa isa't isa. Hanggang buhay na yun eh. Yun yung knowledge ko sa kasal. Pero pagka live-in, ang knowledge ko naman sa live-in, magloko ka. Sige. Wala naman akong papel para sa'yo. Kasi may mga tao kasi na, magloloko ko, hindi naman kami kasal. Alam mo yun, may anak nga kami, pero hindi ko naman siya gusto. Pero, alam mo, ilang taon na kayo nagsasama sa isang bahay. May mga ganong kaya iba-iba tayo. Pero, ang sinasabi ko lang sa video na to na, masarap sa feeling na talagang, may papel ka, yung kasal ba? Siguro maintindihan nyo rin to pagka, siguro kasi ngayon nafe-feeling ko siya ngayon kasi nga bagong kasal kami. Siguro talagang feeling. Masarap sa pakiramdam. Gabi ngayon ako makatulog. Grabe. Hindi, alam mo yun sa feeling na first time kang tawagin ng fiancé mo na my wife, alam mo yung talaga nakakatuwa, iba talaga yung dating. Diba? Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Kung ngayon gusto nyo, hindi ko naman kayo pinipilit na magpakasal kayo or what, or Ang akin lang, share ko lang yung feeling ko na masarap sa pakiramdam na talagang kasal ka talaga. Diba? Ayan yung mga sinasabi sa akin ng mga tropa ko, yung mga kasal. Ina-advisean nila ako na, babe, magpakasal ko. Masarap sa feeling. Totoo pala yun. Diba? You want help? You want help? Wow, this is my favorite. All of it? Wow. Thank you, Mom. You eat? Yeah. Grasa yung udang ko. Golden boy. Sarap. Yeah, I forgot. I really forgot. Bain ng aking mother-in-law, nag-grocery. Hindi na kailangan mag-grocery, pero grocery pa rin, Bait niya. Kaya itong mother-in-law, ganyan. So, thank you guys for watching this video, and I hope you like and you learned a lot of things from me. So, sa mga subscriber ko na nanonood sa akin, salamat po. Pagsubaybay sa aking buhay. Maraming salamat po sa mga nagsasabi na kamukha ko nga daw si Raisa May. Opo, ina-admit ko po kamukha ko po. Kaya lang minsan kasi may may pagkakiray. Ano yun? Ko sa minsan nakikita ko si Kiray sa sarili ko eh. So, thank you guys for watching me. Natutuwa ako dahil paangat na tayo ng paangat, di ba? Sana dumami pa ang ating subscriber, Thank you sa lahat na nagmamahal sa akin. Mag-subscribe lang po kayo sa aking video. Thank you po and God bless.